tanghalian po sa bawat isa. God is good. All the time. All the time. God is good. Wala na agad masabi. Praise po ang Panginoon dahil binigyan tayo ng pagkakataon na makapakinig ng kanyang salita sa umaga na ito. Sa pribileyo po muli ang pagkalooban ng isang Sunday para makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. Amen. Ang ating pong halakayin sa umaga na ito ay may pinamagatang How to Win Soul. Pero sa aking PowerPoint ay ito, Share Jesus Boldly. Inaanyaya ko po bawat isa na tumayo at ating pong basahin ang ating text sa umaga na ito. I am under obligation both to preach and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So for my part, I am eager to preach the gospel to you, also of our Lord. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon ito na kami muli Panginoon ay magpupuri at mag-aaral Panginoon ng salita. Tulungan mo Panginoon ang bawat isa, maunawaan kung ano Panginoon ang iyong mensahe at kalooban Panginoon sa amin. Gabayan na kami Panginoon ang iyong banal na Espiritu at siya ang patuloy na magpaunawa sa mga salitang aming pag-aaral Panginoon sa hapon na ito. Dalangin namin na ikaw ang patuloy na kumilos Panginoon sa aming mga puso at tulungan ang bawat isa Panginoon na maipamuhay ang iyong mga salita. Kaya din Panginoon, we pray that you fill us with your Holy Spirit, Father God. Alam namin Panginoon na wala kayong magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya naman tinataas namin sa iyo ang aming gawain Panginoon sa hapon na ito. Ikaw ang patuloy na mag-glorify, mapapurihan Panginoon sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Last week po, tayo po ay nakapakinig ng mensahe patungkol sa preparedness for soul winning or soul winner. Ang mga points po noong last week ay ang devotion sa ating pagsunod sa ating Panginoon ay kasama ang suffering. At ang defense, that we must defense kung may nagtatanong sa atin with gentleness and preparedness or respect. At ang pangatlo ay to demonstrate and share Jesus verbally and visibly. Verbally, kailangan talagang sa ating pananalita ay kakitaan tayo ng may pagpapakumbaba. At visibly, sa ating mga gawa, kailangan natin ipakita na tayo ay tunay na anak ng Diyos at tunay na binago ng Diyos. At ngayon naman po, ating pong narating na ipatungkol sa kung paano tayo mag-share. We must share Jesus boldly. At bago po tayo magpatuloy, naisip po muna tanongin ng bawat isa, bakit nga ba hindi tayo nakakapagbahagi? Ano po ba yung mga attitudes na meron tayo, bakit hindi tayo nakakapag-share ng gospel sa iba? At nais ko po mga bawat isa ay tingnan, examine ng sarili kung nasaan ang attitude na ito, kung anong attitude meron tayo. Ang una po ay hostile, hateful, opposed or contrary. Kumbaga, hindi ka sang-ayon talaga sa pagbabahagi ng gospel. O you really don't want anything about Jesus. Pangalawa, indifferent. Having a particular interest or sympathy or unconcern. Hindi ito importante sa'yo, hindi ito yung priority mo, hindi ito yung concern mo. Pangatlo, fearful, afraid of rejection. Meron tayong peer pressure. Natatakot tayo na kung magbabahagi tayo ay re-reject yung ating sasabihin. O kaya, we fear that we offend someone's belief or someone's faith. Pangatlo, eager. You are willing and you really want to share Jesus Christ. Meron kang willingness, may readiness ka sa pagbabahagi. Meron kang care sa bawat soul na naliligaw. You really want to share Jesus Christ sa kanilang buhay. At yung others,
Marahil ikaw nahihiya o tinatamad ka, you're too busy, sabihin mo not equipped o lack of compassion. Hindi mo dinarama yung kanilang nadarama kung sakali mang sila ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Ay gusto ko lang po na tingnan natin yung ating sarili. Ano ba yung attitude? Ano ba yung attitude na meron tayo kung bakit hindi tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon, nagbabahagi ng gospel sa iba? Maaaring sabihin nyo, all of the above o kaya none of the above. Pwedeng gano'n. At bakit nga ba kailangan natin i-share ang gospel? Bakit kailangan natin magbahagi ng ebanghelyo sa iba? Ang unang reason, ito ay command. Ito ay utos mismo ng ating Panginoon Jesus. Sa Mark 16 chapter 16 verse 15 sabi niya, "And he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation." Obviously, ito ay command at kung hindi tayo nag-share ng gospel sa iba, tayo ay nag-disobey sa command ng ating Panginoon. At ito pang isang dahilan kung bakit kailangan nating mag-share ng gospel o mag-share ng ating faith sa iba. The most important reason in sharing Jesus is the difference it makes in eternity. Nakataya yung habang panahon, nakalalagayan ng isang tao kung tayo magbabahagi o hindi magbabahagi ng ebanghelyo sa iba. Kaya, we need to be a part of the business in changing people's eternity. Yung bang kailangan natin maging part ng pagbabago ng isang tao sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ebanghelyo, dahil yung eternity ang nakasalalay. Dapat malaman natin yung kahalagahan nito na kung hindi natin senior, lalo na sa ating pamilya o kaibigan ng ebanghelyo, ang eternal consequence, may bungang eternal consequence, maaaring sa hell ang destino nila, possibly sa hell talaga kung hindi sila makakarinig ng ebanghelyo. At since ito ay command, kailangan nating malaman na ito ay responsibility natin. Sa verse 14 ng ating text, sabi ni Apostle Paul, "I am under obligation both to Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise." Nakita natin yung highlighted word na obligation. Sa Bible, sa part na ito ng text, may dalawang gamit ang word na obligation. Una ay yung in debt. Parang meron ka ng pera at meron kang obligation na ibalik. Meron kang responsibility na to pay it back yung hinira mo na pera. At ang pangalawa, someone has entrusted you something that is precious. Kumbaga, may pinagkatiwala sa iyong mahalagang bagay na kailangan mong ibahagi sa iba. Ito yung damdamin, ito yung idea ni Apostle Paul, kaya niya ginamit yung obligation. At kaya sharing Christ, sharing Jesus, or sharing our faith is not a request, it is a requirement. Talagang kailangan natin, obligasyon ito, it is a command, kailangan natin gawin ng magbahagi ng salita ng Diyos. At kung makikita natin, both to Greeks and to barbarians, ibig lang sabihin ito, walang pinipili kung sino ang dapat nating bahaginan. Kaya nag-aaral man o hindi, sibilisado man o hindi, kailangan walang partiality. Yun ang puso ni Apostol Pablo. Intindi niya yung Great Commission. Go to all the nation. Nag-aaral man o hindi, sibilisado o hindi, foolish, unfoolish, kailangan bahaginan ng salita ng Diyos. Wala tayong dapat itatangi regardless of color, ethnicity, kung anumang lahi ito. Now,
kung ang pagbabahagi o pag-share ng gospel ay responsibility, ano naman ang dapat nating attitude? Ano yung dapat nating response? Base sa ating text, meron tayong dapat na maging response.